Hi mga ka-Pilipino, ako si Hana Sofia, ang isang ina, anak at mang-aawit. At higit sa lahat, ako isang Pilipino. At ako ang makakasama sa panibagong pahina ng Kwentong Pilipino. Ay Pilipino, naiiba sa buong mundo. Palaban, pero may puso, kayang maging totoo. Dahil yan ang tatak Pilipino. Welcome sa Kwentong Pilipino. Dito matutunghayan natin ang iba't ibang kwentong tatak Pilipino. Hi mga ka-Pilipino! Welcome sa Kwentong Pilipino. Ito ang panibagong pahina na ihahandog ko sa inyo. Hana, maraming salamat sa pagtanggap ng aking imbitasyon ngayon. Most welcome po. Thank you so much din po sa pag-invite sa akin dito. Mag-hello ka muna sa mga nanonood sa atin sa Kwentong Pilipino. Good day po everyone. This is Hana Sofia and hello po. Nice meeting you all. Nais ko po ipaalam sa inyo na nakilala ko si Hana Sofia sa pamamagitan po ng online streaming na Kumu. Doon ay una ko siyang nakapanayam at may mga ilan ng kwento ng buhay niya na naibahagi sa atin. Pero ngayong episode na to, mas kilalanin natin siya sa mga tanong na babalikan niya yung kwento rin niya bilang isang Pilipino. Ano ang estado ng buhay noon? Before, maayos naman. Kaya lang hindi talaga mawawala na, syempre marami rin pinagdadaanan. Yeah. On that time, alam ko, I'm still working as a call center representative sa isang international na account. And then at the same time, part-time ko yung pagbuboom. Wherein kasi, yun kasi yung passion ko eh. Mahilig kasi akong kumanta, mahilig ako sa music. Speaking of kanta, bago natin usain ang mga kwento ng iyong mga pinagdaanan sa buhay, alam mo, personally, kung ano yung favorite na kanta ko, di ba? Yung Awit Kay Inay. Gusto ko na yung lahat ng mga nanonood sa atin, makilala ka din na isa kang magaling na mga awit. So, pwede mo kami kantahan yung Awit na Kay Inay, kahit yung a cappella version lang? Pwede naman. On the first time na nag-guest ako sa show ni I Am Blue Roy, yun yung pangalan niya sa Kumu. Ito yung isa sa mga nirequest niya sa akin na song. So actually, on that time, dun ko palang nalaman yung tungkol sa songs na to. So hindi ko talaga siya alam. So let me just try to sing that song for you guys. Walang inang magtitiis sa isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ang pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo, ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Alright, so yun. Thank you, Hana. So, kung binabalikan ko, yung ganyang pag-awit mo noon, bilang isang anak, ano ang reflection mo sa kantang yan? Bilang isang anak, nakikita ko kasi dito yung pagmamahal ng isang dakilang ina. Kasi kapag ina ka na, so lahat ng bagay kaya mong gawin. Lahat ng bagay isasakripisyo mo para lang dun sa kinabukasan at sa magandang future ng anak mo. Kasi kumbaga, bilang isang ina, sila na yung future mo. So, kumbaga ikaw parang kung ano na lang isusubo mo at kakainin mo, ibibigay mo pa sa kanila. Kung kumustahin ko, kumusta ang buhay OFW? Actually, bilang isang OFW, napakahirap. Ang akala ng iba madali. Ang akala ng iba
mayaman ka. Mhm. Akala ng iba masarap yung buhay mo Yeah. doon, pero hindi. Sa kabila, sa likod nun, lahat ng pagtitiis gagawin mo. Mhm. Pagtitipid, yung kakainin mo, hindi ka gagastos eh. Kumbaga gagastos ka konti lang. Kasi mas iniisip mo na itabi na lang to, or may bibiling ka ng para sa'yo, bibili mo na lang para sa anak mo, or sa mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas. Okay, bilang OFW pa noon, may mga pinagdadaanan ka ba na paghihirap na hindi lahat pinapaalam mo sa pamilya mo sa Pilipinas? Oo. At ano ang naging dahilan mo? Bakit hindi mo siya ibinabahagi yung ganong pinagdadaan ng hirap na habang nasa ibang bansa ka? Hindi ko pinapaalam sa kanila kung ano talaga yung dinanas ko sa ibang bansa. Kasi number one, ayoko na nag-aalala sa Oo. bansa. Kumbaga, gusto ko na yung isipan nila is panatag habang malayo ako sa kanila. Oo. Kasi hindi ko rin naman din talaga alam kung ano yung nangyayari sa kanila sa Pilipinas. Kasi nag-uusap-usap na naman kami. Ilang minuto lang, maswerte na ang isang oras, video call, gano'n. Pero yung after nun, hindi mo naman alam kung ano yung nararamdaman nila, nangungulila sila, di ba? Number one kasi nangungulila talaga sila. Tapos malalaman pa nila na yung mami nila or yung asawa nila or yung anak nila na nasa ibang bansa, ito na pala yung nangyayari sa kanya. So, hindi kasi makakatulong sa kanila yun. Oo. Wala silang kapayapaan. So, kumbaga, no, ang naging dahilan mo na lang is ayaw mo silang mag-alala kasi na ikaw nasa malayo. Hana, kung babalikan mo ang kwento mo habang nasa ibang bansa ka, ngayong nag-uusap tayo, maaari ba nga magiging desisyon mo na hindi ka na lang ng ibang bayan? Yes. Sana nga hindi na lang ako ng ibang bansa kasi marami akong mga na-miss na nangyari sa buhay ng mga anak ko. Number one na doon yung mahalaga sa buhay nila yung birthday nila. Yes, correct. So, naibibigay ko yung gusto nilang birthday party. Pero kasi wala ako doon. So, meron nga doong video, naalala ko pa, sinend nga sa akin yun. Nag-birthday party yung daughter ko kasi yun yung gusto niyang parang motive, yung princess siya. So, nakuha niya yun. Kaya lang, nung binibideo siya, until the end, hindi siya happy, hindi masaya yung mukha niya. Kasi there's something missing. Yun, isa yun sa kumukurot sa dibdib ko. Gano'n kahirap na sa isang ina na, o nga no, naibibigay ko ang mga material na bagay. Pero bakit hindi mo lubusang naaninag sa mukha niya yung tunay na saya? Kasi wala yung presensya ko dun eh. Hindi nila ako nayayakap, number one. Yeah. Tapos may times pa na kailan ko lang nalaman nung nakauwi na ako sa Pilipinas na nabubuli pala sila sa school. So pag uwi nila sa bahay, wala man lang yumayakap sa kanila, kumocomfort sa kanila. So sinasarili lang nila yun. Maituturing mo ba na naging sapat ang iyong desisyon na maging ibang bansa para maging maibigay mo sa kanila yung mga pangailangan nila? 50-50. 50-50. Kung pag-uusapan natin ang practical na konsepto ng iyong desisyon, sa tingin mo ba, tama yun? 50, oo. Kumikita ako, tapos nakakapag-aral sila sa private school eh. Kumbaga, hindi nila iniisip yung every month na babayaran ko sa tuition fee nila. Okay, Tapos, ilang taong kang nang ibang bansa? 5 years, ganun. Sa loob ng 5 taon, ano ang narinig mo sa mga anak mo na mas lalong nakadurog sa puso mo habang nandoon ka sa ibang bansa? Mami, uwi ka na. Yun. Ayoko kasi pinipigil lang ko yung sarili ko. Yun, mami, uwi ka na. May kwento ka ba sa iyong pangibang bansa na hanggang ngayon, hinahabol ka pa rin? Either masaya o malungkot na nagiging bahagi na ng buhay mo hanggang ngayon? Bad experience kasi iniwan ko na talaga. Okay. Pero kumbaga nare-remind na lang siya sa akin, especially kung may mga tao na nag-share din ng
buhay na nangyari sa kanila, wherein kinukwento ko kung ano yung nangyari sa buhay ko to inspire them, to motivate them. Kung ako nga, ito yung napagdaanan ko, pero nalagpasan ko siya, and then naging strong ako as a person. Unlike before na mahina ako, iyakin ako, no. Kung yun, na-inspire ko sila doon, naibibahagi ko yun. Pero hindi ko na siya dinadala until ngayon na sa buhay ko, no, hindi na siya burden sa akin. No, maraming Pilipino sa ibang bansa na OFW. Ikaw bilang representante, no, na nakaranas ng pagiging OFW, ano ang nais mo ihatid sa kanila? Maling konsepto ng pagkakilala nila doon sa pagiging OFW. Bilang isang OFW or overseas Filipino worker is napakalaking challenge po talaga at sakripisyo sa isang individual, lalo na sa ating mga Pilipino. Depende kasi sa status ng buhay mo. Pero kung ikaw, meron ka ng pamilya, may anak ka na, tapos iiwanan mo sa Pilipinas at bibigyan mo ng chance ang sarili mo na magtrabaho sa ibang bansa, napakahirap po talaga. Kasi number one, yung homesickness. Kasi ilang taon ka na hindi mo makakasama yung mga mahal mo sa buhay. Hanggang video call lang kayo, hanggang picture lang. And then, kapag may mga bagay silang pinagpadaanan, lalo na dun sa mga anak mo, emotionally, physically, kailangan nila ng nanay. Wala ka sa tabi nila. So, ang nangyayari, instead na maging masaya sila sa lahat ng ibinibigay mo, hindi yun yung nararamdaman nilang saya. Emotionally, na to-torture sila, mentally din, kasi kapag may mga araw na merong nanakit sa kanila, may sakit sila, nahihirapan sila sa ganitong bagay, sa ganyang bagay, wala ka sa tabi nila. Malaking bagay yun. Oo. Kumusta ka bilang kapatid? Kumusta ka bilang isang anak? Ako, napakalambing. Masayahin kasi akong tao. Hindi ako yung makikita mong seryoso. Oo. Kaya nga pag magkakasama kami magkakapatid, ako yung napagkakamalang bunso. Paano mo mailalarawan ang sarili mo sa relasyon mo sa iyong ina? Sa tingin mo, naibigay mo ang isang konsepto ng pagiging isang mabuting anak? Hindi 100%. Kasi nag-asawa po ako ng maaga. So nagipang sa'yo, parang naging kabiguan yun sa parents mo na hindi ka nakapagtapos at nakapag-asawa ka. Okay. May tuturing mo ba na isa yon sa mga kabiguang na ibigay mo hanggang ngayon sa damdamin ng ina? Oo. Then, humingi ka ba ng tawad sa hindi pagkakamaling bumuo ka ng pamilya, pero doon sa pagkakamali ng desisyon mo na naiba sa hangarin ng nanay mo? Humingi ako ng tawad. And then, kahit na nahihirapan ako, kung ano kasi yung pinasok ko, hanggang ngayon ipinapakita kong kaya ko. Naging mabuti akong ina, naging mabuti akong asawa. At the same time, patuloy ako naging mabuting isang anak. Kasi kung ano yung itinuro sa akin ng parents ko, lalo na ng nanay ko, siya ang ginagamit ko at naia-apply ko sa pamilyang meron ako. Sa pag-aasikaso sa asawa, sa anak, kaya nabubuhay. Babalikan ko yung kwentong binahagi sa akin na isa sa mga naging dahilan ng iyong pananatili dito sa Pilipinas at tuluyan ng lisanin yung pagiging OFW ay dahil namiligro ang iyong pamilya. Kumusta na kayo ng asawa mo? Ayos na ayos po. Pagkakalala ko, muntik na nga kayong maghiwalay. Pero dahil gusto mo, dahil mabuo yung pamilya mo, sinakripisyo mo yung pangibang bansa at nanatili ka na lang sa Pilipinas. Sa pag-uusap natin ngayon, tama ba ang desisyon mong manatili para maisalba ang pamilya? Yes. Tama yung desisyon ko na mag-stay for good na dito sa Pilipinas. Kasi ang importante sa akin is buo yung pamilya ko na habang nabubuhay yung dalawang anak ko, may mami sila, may daddy sila. At ang iniisip ko na lang, hindi lang naman yung
partner ko yung may kasalanan eh. Kumbaga, may kasalanan din ako, Oo. may pagkukulang. Yeah. Gaano kahirap sa'yo para magdesisyon ka, sige, iiwan ko ang pang-ibang bansa, mananatili ako sa mga anak ko, sa asawa ko. Mahirap talaga siya sa umpisa kasi umuwi ako ng Pilipinas na alam ko wala akong trabaho. Tapos yung asawa ko, wala rin siyang trabaho. So wala talaga kaming pagkukunan, financial. But with the help of our family surround us, nandun sila, nakaagapit sila. Pero hindi mo naman kasi kailangan gamitin yun na forever. Nandun sila para tumulong sa'yo. So what I did, since nagbubloom na yung BPO industry, yung mga call center na yan. So inuna ko muna na nag-apply ako sa isang local account. Yun. So nagtiis ako na 9,000 a month lang yung sinisweldo ko sa isang buwan. Nagtiis ako noon, sinakripisyo ko yon ng 2 taon mahigit. Na yun lang yung kinikita ko. Kasi for me kasi, yun na kasi yung simula na magkakaroon na ako ng pondo pagdating ng araw na after ng pagtatrabaho sa isang call center ng local account, pwede na akong mag-transfer sa isang international account. So, ginawa mo siyang panuntunan para makaangat ka ng kaunti. First stepping stone. Yeah. Bago tayo magpatuloy, Hana, may mga handa akong mga 2 salita na maaari kang mamili lang. So, bago natin magpatuloy ang ating kwentuhan, no? Mamimili ka lamang kung alin salita ang mas naglalarawan sa iyo o malapit sa puso mo. Una, mapagmahal o mapagbigay? Palaban o lumalaban? Lumalaban. Karapatan o kalayaan? Kalayaan. Pagiging ina o pagiging asawa? Ina. Karanasan o karunungan? Karanasan. Matatag o matibay? Matatag. Pamilya o pag-ibig? Pamilya. Kahapon o ngayon? Ngayon. Panaginip o alaala? Alaala. Sweldo o trabaho? Trabaho. Pinas o Korea? Pinas. Dilim o liwanag? Liwanag. Nilalapitan o nilalayuan? Nilalapitan. At ang huli, pag-asa o umaasa? Pag-asa. Maraming salamat, Hana. Mabuhay mga Kapilipino, maraming salamat po sa pagsubaybay at sa panonood ng kwento ng aking buhay dito po sa Kwentong Pilipino. Nabitin ba kayo? Abangan po ang pangalawang segment episode po ng kwento ng aking buhay na dito niya lamang po mapapanood sa Kwentong Pilipino. Samahan niyo po akong muli. Maraming salamat po. Hanggang sa muli nating paglalahad ng mga kwentong Pilipino.